Simula ngayong taong 2026, ang Bataan-Cavite Interlink Bridge ay patuloy na paghahanda, pagbid, at suporta sa patakaran. Ang malakihang konstruksyon ay hindi pa ganap na umuusad at umuunlad, ngunit pinaninindigan ng mga ahensya ng gobyerno na ang proyekto ay umuusad sa mga yugto. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Kahit mayroong mga usapin at pangamba ang publiko ukol sa kaliwat kanang korupsyon sa bansang Pilipinas, ang proyektong ito ay mahigpit na binabantayan ng mga internasyonal na institusyon tulad ng Asian Development Bank, ADB, na nagpautang ng pondo. Dahil dito, mayroong mahigpit na proseso ng anti-corruption at auditing na kailangang sundin bago maaprubahan ang bawat bahagi ng proyekto. Dahil foreign loan ng pondo mula sa ADB at Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, ang pagpili ng kontratista at paglalabas ng pera ay hindi kontrolado ng buo ng mga lokal na politiko, sumusunod ito sa international competitive bidding. Hindi maaaring mag-award ng kontrata o magsimula ng phase ang Department of Public Works and Highways, DPWH, kung walang pahintulot o, no objection, clearance mula sa ADB matapos ang kanilang background check. Ang mismong pag-antala sa proyekto ngayong 2026 upang suriin ang background ng mga foreign bidders ay patunay na dumadaan sa masusing screening ang implementasyon nito upang mapangalagaan ang pambansang interes. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge, BCIB, project ay nakaranas ng humigit kumulang 2 hanggang 3 taong delay sa orihinal nitong target na simula ng aktwal na konstruksyon, bagamat unang pinlano ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na pasimulan ang civil works noong huling bahagi ng 2023, naurong ito sa 2024, at muling naantala patungong 2025 at kasalukuyang 2026. Gayunpaman, kung titingnan ang kasaysayan ng ideya ng tulay, una itong iminungkahi noong 1987 pa, ibig sabihin, umabot ng mahigit 30 taon bago ito opisyal na naaprubahan at napondohan. Sinimula ng mga unang proseso ng proyekto sa panahon ng Duterte administration, gayunpaman, ang pagpapatupad nito ay nagkaroon ng mga pagkaantala at dulot ng ilang mahahalagang issue. Ang proyekto ay nakalista sa ilalim ng Build BBB, infrastructure projects ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong November 2019 bilang Bataan-Cavite Interlink Bridge, BCIB. Inaprubahan ng National Economic and Development Authority ang BCIB noong 2020 na may budget na 175.7 billion pesos. Ang tulay ay tatakbo ng 32.15 kilometro na may 4 na lane na magsisimula sa Barangay Alas Asin sa Mariveles, Bataan, tatawid sa Manila Bay at magtatapos sa Barangay Timalan sa Naik, Cavite. Itatayo sa ibabaw ng Manila Bay, ang Detailed Engineering Design, DED, ay naging napakadetalyado upang matiyak na kakayanin ng tulay ang mga lindol at malalakas na bagyo. Ang pinakabagong delay sa paggawad ng mga kontrata, awarding of contract, ay nag-ugat sa pangamba ng pamahalaan hinggil sa national security dahil sa tensyon sa South China Sea, partikular na sa mga sumasaling Chinese contractors sa bidding ng proyekto. Ang pag-usad ng Mega Bridge ay hindi natigil ng tuluyan kundi dumaan sa mga masusing pag-aaral. Ang mga hakbang tulad ng paghahanap ng tamang ahensya sa pagpopondo at mga pagbabago sa disenyo ay kumuha ng mas maraming oras, lalo na't ito ay itinuturing na isa sa pinakamahabang marine bridge sa buong mundo. Dahil sa mga naging komplikasyon sa procurement, financing, at pambansang seguridad hinggil sa mga dayuhang contractor, ang target completion ng mega project na ito ay opisyal ng inusag sa taong 2030.
Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge ay nagtatanghal ng isang transformative infrastructure project na idinisenyo upang palakasin ang koneksyon sa buong Luzon sa pamamagitan ng pag-uugnay sa Bataan at Cavite sa pamamagitan ng 32.15 km bridge system sa Manila Bay. Tinatampok ng infographic ang mga pangunahing tampok ng engineering ng proyekto, kabilang ang marine viaducts, cable-stayed bridges, approach roads, at climate-resilient design elements. Binabalangkas din ito ang mga benepisyong pang-ekonomiya, pangkapaligiran, at panlipunan ng tulay, tulad ng pinababang oras ng paglalakbay, pinahusay na logistic at kalakalang pangrehiyon, suporta para sa turismo at maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo, katatagan ng kalamidad, at pinababang greenhouse gas emissions. Ang mga mapa, technical na breakdown, mga detalye ng financing, at civil works packages ay nagpapabatid sa papel ng proyekto sa pagtulong na palakasin ang inclusive growth at regional integration sa Pilipinas. Dahil mayroon ng direktang daan sa ibabaw ng Manila Bay, ang mga motorista at truck ng kalakal mula sa Hilagang Luzon patungong Timog Luzon, at vice versa, ay hindi na kailangang makipagsiksikan sa mga kalsada ng Kalakhang, Maynila. Pag-iisahin nito ang mga economic zones ng Central Luzon at Calabarzon, mas madali na ring iluluwas ang mga produkto gamit ang mga daungan, seaports, sa parehong lalawigan. Mas mapapadali para sa mga taga-Hilaga ang pumunta sa mga sikat na pasyalan sa Timog gaya ng Tagaytay, habang ang mga taga-Timog naman ay may mas mabilis ng akses sa mga dalampasigan at makasaysayang puok sa Bataan. Inaasahang makakabawas ng 79,000 tonelada ng greenhouse gas emissions kada taon dahil sa mas maikling ruta ng mga sasakyan. Layunin nitong baguhin ang daloy ng transportasyon, kalakalan, at turismo sa Luzon sa pamamagitan ng paglikha ng direktang ugnayan sa pagitan ng Central Luzon at Calabarzon nang hindi na kailangang dumaan sa baradong trapiko ng Metro Manila.